Hello mga mamilash! Dumaan muna nga pala ako sa bakery. Kasi nagpabili ng tinapay ang kapatid ko kasi raw may maglalaba. May nakita ko naka-wheelchair, naawa pa ako, init-init. Wala man lang siyang kasama para magtulak sa kanya. Yan, malapit na ako kila nanay dyan. Ayun, nagchichikahan ang naglalaba at saka ang nanay ko. Pagdating ko, nagugas agad ako ng pinggan. Kasi dinatnan ko sa lababo, nandun na mga pinagkainan nila. Tapos nga, nag-ayos na ako ng pagkain nila. Kasi sabi ni nanay, gutom na raw siya. Lagi namang ganon ang linya niya. Oras na makita ako, gutom na. Mukha yata akong pagkain. Kaya malayo pa lang pag nakita na ako, gutom na daw siya. Sabi ko sa kanya, makipagkwentuhan muna siya sa naglalaba. Pagkatapos kong maluto ang pagkain nila, binigyan ko na agad si nanay. Masama nga ang pakiramdam ko dyan. Di kasi ako gano'n nakatulog kagabi. Sabi ko sa kapatid ko, hindi muna ako ganong gagawa sa kanila. Total ka ako, nandiyan naman ang naglalaba, siya muna ang pagwalisin niya. Ganun siguro pag nagkakaedad na. Ang tulog hindi dire-diretso. Tulad ko, maaga ako natutulog pero pagising-gising din ako. Kaya mas madalas sumasakit ang ulo ko. Alam nyo mga mamilas, kahit masama ang pakiramdam ko, nagpupunta pa rin ako kila nanay ko. Kasi iba yung ako ang gumagawa sa lahat sa kanila. Kabisado ko na kasi ang mga gawain ko. Ayan, ang itlog na naman ang kanin. May nadadagdag pa nga sa trabaho ko kapag may naglalaba, pinag-aayos ko pa ng merienda. Sobrang pawis na pawis ako dyan kasi nga masama ang pakiramdam ko. Gusto ko na nga umuwi pero pinipilit ko gumawa pa rin. Sabi sa akin dyan ng kapatid ko, umuwi na raw ako. Hayaan ko na raw magluto yung naglalaba. Sabi ko naman, baka naman magalit sa atin yun. Naglalaba na nga siya tapos magluluto pa. Kaya pinipilit ko rin ang sarili ko. Oras namang makaluto na ako, uuwi na ako. Kapag napahinga naman ako dyan ng maghapon, tiyak kinabukasan okay na ako. Di ko kasi matiis sila nanay na hindi puntahan. Kasi kapag nandito lang ako sa bahay, iniisip ko pa rin sila. Kapag nagchat-chat ako sa kapatid ko, sinasabi hindi pa sila kumakain kaya naaawa ako. Kaya minsan kahit masama ang pakiramdam ko, pinipilit ko pa rin. Ayan at naghabol pa sa akin ng trabaho, pinaglagay pa ako ng bedsheet. Di daw kasi nila kayang maglagay. Alam nyo mga mamilas, iniisip ko, paano kaya kung naging malayo yung bahay ko? Hindi ko sila mapupuntahan araw-araw. Marunong talaga ang Panginoon. Kasi inilapit niya ako sa nanay ko para maalagaan ko sila. Sa kanila na nga natali ang buhay ko. Pero okay lang yun. Mas masaya ako kasi naaalagaan ko sila. Ayan at nagpaalam na ako sa kanila dyan. Sabi ko sa nanay ko, pumasok na sa loob kasi mainit na. Buti hindi nagkulit, pumasok na agad siya. Sabi ko sa naglalaba, siya muna ang bahala kila nanay at uuwi na ako. Kahit nga masama yung pakiramdam ko, naglakad lang ako kasi may bibilin ako. Yan at dumaan ako sa magugulay. Wala kasi kung ulam sa amin. Bumili din ako ng isda, tilapia. Ang sariwa, buhay pa nga. Ayan at ginawa ko na, lulutuin ko na. Nagsalang na din ako ng sinaing dyan. Kasi pagluto ng lahat, mahihiga na ako. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Bye-bye!